Lumipat si Pedro at ang kanyang pamilya sa isang maliit na bayan sa Mexico. Binubuo ang pamilya nila ng ina, ama at nakababatang kapatid niyang si Ben. Malapit si Pedro sa kanyang kapatid. Walang araw na binigo niya ito. Palagi niyang pinagbibigyan ang lahat ng gustuin nito. Kuya, sige na, gusto kong maglaro ng football. Ben, anak, marami pa tayong kailangang gawin dito sa bahay. Kung gusto mo, bukas na lang ng umaga. Pero ngayon ko po gusto maglaro ng football. Okay lang ma, sasamahan ko na lang po siya maglaro. O sige, pero itong tatandaan nyo, huwag na masyadong lumayo. Malapit nang dumilim. Opo ma. Nagsimulang maglaro ng football sa labas ng bahay sina Pedro at Ben. Sa isang punto, nasipa ang bola papunta sa isang malapit na gubat. Ang bola ko! Kuya, wala na yung bola ko! Huwag ka na umiyak. Hanapin natin yung bola mo. Siguradong nandyan lang yun. Nung puntong iyon, nagsimulang hanapin ni Pedro at Ben ang bola sa mga halaman. Mataas ang bahay nila Pedro. Alam niya na malayo ang narating ng bola. Huwag kang mag-alala. Gumulong lang siguro yun dito. Parehong bumaba ang magkapatid para hanapin ang bola. Habang nasa gitna ng paghahanap, may narinig silang babae na umiiyak malapit sa ilog. Kuya, parang may umiiyak. Oo, tama ka. Naririnig ko rin siya. Sa sandaling iyon, nakita ni Ben ang bola niya sa ibabaw ng ilog. Agad siyang tumakbo papunta sa bola. Ben! Tigil! Hindi pinansin ni Ben si Pedro. Pupulutin niya pa lang ang bola mula sa tubig ng may babaeng nakaputi ang humila kay Ben sa mismong ilog. Ben! Ben! Nang sinubukang hanapin ni Pedro ang kapatid sa tubig, hinila ng babae ang paa niya. Nagsimulang sumigaw si Pedro. Tulong! Tulungan niyo ako! Hinihila ng babae si Pedro, pero nakapulot siya ng bato sa pampang ng ilog at inyampas ito sa kamay ng babae. Nakatakas siya at tumakbo pa uwi sa bahay nila. Mama! Mama! Si Ben! Ano nangyari kay Ben? Si Ben po, hinila po siya ng babae nga sa tubig. Nagsimulang umiyak ang ina ni Pedro. Kinuwento ni Pedro ang buong pangyayari sa kanyang ama. Sinama ng ama ni Pedro ang ibang taga-nayon papunta sa ilog. Sa kadiliman ng gubat, sa tulong ng mga nag-aapoy na sulo, nagpatuloy ang mga tao sa paghahanap kay Ben. Ben! Ben! Sa palagay ko, hindi na natin mahahanap si Ben. Malamang ay napatay na siya ng lalaro na. Pagkatapos marinig ang komento nito, nawalan ng pag-asa ang ama ni Pedro at inuwi siya ng mga kasama niya. Pagbalik niya sa bahay, umiiyak pa rin ang kanyang mag-ina. Nasaan siya? Nasaan si Ben ko? Sa mga oras na yun, dismayadong umiling ang ama ni Pedro at mas lalo pang lumakas ang pag-iyak ng kanyang ina. Anak, ano pa bang magagawa ninyo? Walang bata ang nakatakas sa mga kamay ni Lorona. Ano po? Lalorona! Walang ibang ibig sabihin ang Lorona kundi ang babaeng umiiyak. Maraming taon ang nakaraan. Sa isang dayon sa Mexico, may nakatirang magandang babae na nagngangalang Maria. Galing siya sa mahirap na pamilya. Isang araw, pumunta si Maria sa palengke para bumili. Isang mayamang lalaki ang dumaan sakay ng malaki at mamahaling sasakyan. Napatigil ito at tumingin sa kanya at agad din namang napaibig. At noong sumunod na araw, nahanap ng lalaking ito ang daan sa bahay niya. Pwede mo ba akong pakasalan? Hindi lingid sa kaalaman ni Maria ang kayamanan ng lalaking ito, na marami itong sasakyan at maraming pera. Kaya tinanggap niya agad ang alok nito. Nagpakasal si Maria sa lalaking yon na bumili ng napakalaking bahay sa nayon na para lamang kay Maria. Sobrang saya ng buhay ni Maria.
Palaging bumabiyahe ang asawa niya nang dahil sa negosyo. Bagamat madalas na maiwan siya mag-isa, masaya pa rin siya dahil marami siyang pera. Maraming taon nang lumipas, nagkaroon ng 2 anak si Maria, isang lalaki at isang babae. Ngayon, nagbago na ang lahat kahit ang ugali ng kanyang asawa. Ngayon, hindi na ito ganon kainteresado kay Maria. Palagi niya itong hinihintay na makauwi at makasama. At isang araw, bumisita ang kaibigan ni Maria. Sinabi nito na nakahanap na ito ng bagong pag-ibig. Mas batang babae mula sa ibang nayon at muling nagpakasal. Naturog ang puso ni Maria sa narinig at nagsimulang umiyak. Lumipas ang mga araw, pero patuloy siya sa kanyang pag-iyak. Tranaydor siya at hindi niya kinaya ang sakit. Pagkatapos umiyak ng walang katapusang araw at gabi, nawala ang ganda ng kanyang mukha. Natuyo ang mga luha sa mga mata niya. At ang mga guhit na yon ay naging pangit na marka na nanatili habang buhay. Alam ng Diyos ang nangyari isang gabi nang nawala sa sarili niya si Maria, isang malakas na galaw. Hindi lang niya, parehong mga anak niya, ang kanilang mga kamay. Patungo sila sa ilog kung saan doon niya ito dinala. Puno ng galit ang utak niya. Pinaslang niya ang mga anak ng itulak at nilunod ang mga ito sa ilog. Nang mamatay ang mga bata, nakita ang mga katawan nila sa ilog. Bumalik ang katinuan ni Maria. Napagtanto niya na pinatay niya ang sariling mga anak gamit ang sariling mga kamay niya. Nagsimula siyang umiyak sa kawalan ng pag-asa. Mga anak ko! Mga anak ko! Bakit? Hindi matigil sa pag-iyak si Maria. Tumalon siya sa ilog at nagpakalunod. Agad din naman siyang namatay. Ang sabi sa alamat, nang marating niya ang pinto ng langit, sinabihan siyang sunduin ang mga anak niya. Magmula ng araw na yon, hinanap na niya ang mga anak niya sa bawat ilog, bawat dagat, kahit saan na may tubig. Bigla siyang magpapakita. Pero bakit ang anak kong si Ben? Bakit siya? Hindi lamang si Ben. Napakarami ng mga bata ang pinatay ni Lorona sa paglunod sa kanila sa tubig. Pagkatapos mawala ni Ben, hindi na kinaya ng pamilya ni Pedro na manatili sa nayon. Tuluyan na nila itong iniwan. Sa paglipas ng maraming panahon, malaki na si Pedro, pero hanggang ngayon, takot pa rin siyang lumapit at tumayo sa tubig. At magpasa hanggang ngayon, minumulto pa rin siya ng mukha ni Lorona sa mga alaala.